Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH. Merong maraming katanungan tungkol sa Marcos Gold. Isa dito ay bakit hindi daw ma-withdraw ni FM, ni Apo Lakay ang kanyang mga ginto noong siya ay nabubuhay pa. At meron pang isang tanong na mahirap sagutin kung bakit ito ay naka-time deposit ng napakatagal na panahon. Kaya hindi ito basta-basta ma-withdraw. Kaya tuloy umutang si FM, si Apo Lakay sa World Bank kasi naka-time deposit ang mga ginto na ito. Bakit nga ba? Well, atin yan masagot kapag napanood na natin ang bidyong ito. Maraming ang nagsasabi at nagtatanong kung bakit kinailangan pang mangutang ni Ferdinand Marcos sa World Bank at International Monetary Fund kung may mga ginto naman ito at bakit hindi pagamitin ang mga gintong ito sa kasagsagan ng pandemya. Para sa kaalaman ng lahat, una, naka-time deposit ang mga assets ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos ng 50 years simula 1950 hanggang year 2000. Pangalawa, noong 1971, pinatigil ng presidente ng Amerika na si Richard Nixon ang convertibility ng gold sa dolyar. Kaya napalitan ng Bretton Woods Gold World Standard System na petrodollar fiat currency system. Ang nangyaring ito ay tinatawag na Nixon Shock. Dahil dito, nawala sa gold standards ang mga currencies at nakontrol ang buong mundo sa kanilang petrodollar industry deal kasama ang Saudi Arabia. Sa madaling salita, ang mga golden reserve ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi magamit para makapag-imprenta ng pera dahil inalis ang ginto sa world market. Pangatlo, alam ng World Bank na maraming ginto si dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil isa siya sa nagpahiram ng mga tone-toneladang ginto sa iba't ibang bansa para maaprubahan sila sa Bretton Woods system na nagre-require ng gold reserves para makapag-participate sa mga kalakalan. Maraming bansa ang walang ginto dahil ito ay pinagnanakaw ni Hitler at Yamashita noong kasagsagan ng World War II. Ito ay mahigit 950,000 metric tons na nagkataong sa Pilipinas pinagbabaon ng mga sundalong Hapones sa ilalim ng utos ni General Tomoyoki Yamashita. At iba dito ay nai-safety ni dating Pangulong Marcos para magamit sa pag-unlad ng ating bansa. Maraming nagsasabi mga kaalam na bumalik lang ang mga gintong ito sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay tinatawag sa Biblia na Land of Ophir. Okay, tama na ang mga gintong yan, kahit na nakarating yan sa iba't ibang bansa, ay ang origin yan sa panahon ni Solomon, ni King Solomon, ay galing talaga yan sa Ophir at ang Ophir ay ang Pilipinas. Ayon sa bagong discovery ng mga scientists at mga Bible scholars. Well, napakaswerte nga ng Pilipinas dahil depository ito ng gold at ayon sa legend ay dito talaga nanggaling ang napakaraming ginto na kumakalat sa buong mundo. Ngayon, ang history is repeated, di ba? Noong World War II ay naibalik ang mga ginto sa Pilipinas dahil kay Yamashita, dahil sa emperor ng Japan na merong napakagaling na general niya, si Tomoyoki Yamashita, ang inatasan na magbaon nito sa iba't ibang pulo ng Pilipinas. Kaya nagiging depository ng ginto ang Pilipinas at ang ginamit ng Diyos na magdala niyan ay ang mga Hapon. Kaya nga, nagiging best friend ng kaagad tayo ng mga Hapon eh. Pero noong giyera ay magkalaban tayo. Kaya, destinasyon, ito'y kapalaran ng Pilipinas na talagang tayong may hawak ng napakaraming ginto. Well, napakasarap pakinggan ito na ang pinakamaraming ginto sa buong mundo ay nasa Pilipinas pala. Yung iba ay nakabaon, yung iba ay nandiyan sa ating Bangko Sentral, ang iba ay nakakalat sa 170 banks, 170 countries na nangungutang kay FM pagkatapos ng giyera dahil sa wala talaga silang ginto dahil nga ninakaw ni Hitler at sa Asia naman ay kinuha ng mga Hapon. Balik tayo sa video. O The Land of Gold, simula pa noong kapanahunan ni King Solomon, kung saan ang iba't ibang tao ay dumadayo sa Pilipinas upang manguha ng ginto. Sa tingin nyo, nagkataon kaya ang lahat ng ito o sadyang ito ang plano ng Diyos sa ating bansa
at naging instrumento ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos upang mangalaga sa mga gintong ito. Ang mga gold assets na ito na hawak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay pinaghati-hati niya at ipinahiram sa higit 170 mga bansa para ma-qualify sa gold standard requirement. In short, bayani ang dating Pangulong si Marcos para sa kanila. Pero ang pakinabang naman ni Ferdinand Marcos sa kanila ay ang mga interes ng mga gintong ito. Ayan, kaya tuloy yung pinakita ni Imelda na mga documents ay merong 170 banks na nakadeposito ito, pero hindi na-explain ni Imelda na yung 170 banks ay 170 countries na umutang or hiniram yung ginto. Kaya ito yung rason kung bakit hindi basta-basta ma-withdraw ni Marcos ng madalian ng mga ginto na ito, kasi binigyan niya ng time deposit na mahaba-habang panahon para makarecover itong mga bansang ito. Pero hindi niya akalain na mamatay siya ng maaga, di ba? Namatay si Marcos na sa 60 pa yata ang edad eh. 60 ba o 70? Kaya hindi niya na-estimate ng eksakto. Kasi diniposito niya 1950s, and then year 2000 ito mag-expire yung tinatawag na time deposit or limitation of gold. Ang ano kasi niyan, nadagdagan pa yan kaya nagiging 50 years kasi dinagdagan niya ng UN. Ng UN Council, dinagdagan ng patong na 30 years yata. So all in all, nagiging 50 years ang bali pagka deposit sa mga bangko. Kasi na-discover ng UN na ang mga gintong ito ay galing sa giyera. Kaya binigyan ng pagkakataon ng UN, ng United Nations Security Council, na ang mga lugar na ninakawan ng mga ginto ni Hitler at ni Emperor ng Japan, Emperor Hirohito, na maibalik sa kanila ang mga ginto nila. Kaya kung meron silang eksaktong katibayan na ipapakita sa korte, sa United Nations Court, na ang mga ginto ay sa kanila, so pwede nilang makuha ito kay FM. Pwedeng makuha sa mga bangko na pinaglalagyan. Ngayon ang problema ay gumawa kasi si FM ng smelting plant ng gold. At yan yung Bangko Sentral. Sa basement niyan, diyan daw tinutunaw ang mga ginto ng Hapon, ginto ng Emperor, at ni-resize ito, binago ang timbang, and then nilagyan ng Bangko Sentral na tatak at bagong serial number din. Kaya hindi na maklaim ng mga bansa na ninakawan kasi iba na ang itsura eh. Iba na rin ang timbang at binago pati carats. Pwedeng binawasan nila, kung 24 carats, pwedeng ginawang 20 carats. Napakatalino kasi ni Apo Lakay, ni FM. Kaya nang pag-expire nitong limitation ng gold, yung time deposit na nagiging 50 years, 20 years lang yun eh. Nagiging 50 dahil dinagdagan ng UN ng 30 years yata na limitation na bago ito ma-withdraw ay dapat 30 years na ang claimant ay pwedeng i-claim ito ng mga bansang nawawalan ng gold. Kasi yung mga gold reserve ng mga bansa ay niransak ng grupo ni Hitler at ni Yamashita ng Japan. Yung dalawang yun ang kumuha ng gold ng buong mundo eh. At yung kay Hitler naman ay naibaon ni Hitler doon sa sikretong tunnel, hinahanap pa nga ngayon eh, sa Germany. Pero yung kay Hirohito, kay Yamashita, ay dito talaga sa Pilipinas binaon. Kaya napakaswerte ng Pilipinas, parang Bangko Sentral ng ginto eh. Kaya bumalik sa The Land of Ophir kasi dito kinuha yun. Noong kapanahonan ni King Solomon, bumalik lang at ibinaon nasa lupa pa rin. Napakagandang kwento. Balik tayo dito sa ating ka-vlogger. Noon, kumikita ang mga ito ng $35 per ounce o kada 28 grams na equivalent per 1 ounce
at ang 1 metric tons ay equivalent ng 35,000 ounces. Imagine mga kalam kung magkano ang kinita ng 7,000 metric tons at 192 metric tons of gold na may 30% commission na tinanggap ng dating Pangulong Marcos at Father Anthony Diaz mula sa Cagayan Taliano Royal Family noong 1949. Ipinagkatiwala din ng Taliano clan kay dating Pangulong Marcos ang kanilang 400,000 metric tons of gold na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang $35 per ounce ay naging $1,943 per ounce na. Ngayon ay i-multiply natin ito sa 1 metric ton of gold na may 35 ounces. At kung si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay nagpahiram ng tig 3,500 metric tons of gold sa 170 ng mga bansa na nagkakaroon ng mga interes sa loob ng 50 years simula 1950s hanggang year 2020, ang mga ito ay kumita na ng 2,408,250,000,000 dollars. Nako, hindi ko na hindi na matanggap ng utak ko yung ganung kadami na figures, di ba? Napakaraming zero na yun. Grabe na. Isang bilyon lang, mahirap na yung bilangin in actual ha. Kapag bigyan ka ng 1 billion tapos tag 1,000 piso bill, aabutin ka ng isang araw o 2 araw sa pagbilang niyan. Kasi billion eh. How about trillion? Quadrillion yung sinabi eh. Mas mataas pa sa trillion. Infinity account nga ang sabi diyan. Ang interest ng Marcos Gold ay infinity. Halos hindi na mabibilang. Hindi mo na Kasi ang ating pagbilang ng numero hanggang trillion lang tayo eh. Kung aabot na yan ng quadrillion, ng quintillion, ng nonanillion, di ka million. Naku, grabe. Gargantuan wealth. Yan ang sabi ng Marcos Gold. Lalong lumaki ngayon. At nasa pa yan, sa 170 countries na humiram nito. Kaya hindi nga ito basta-basta makuha kasi naka-time deposit. Ang masaklap lang ay namatay ng maaga si Apo Lakay. Kaya hindi niya ito makuha. Ngayon ay na-freeze pa ito sa panahon ni Cory at ni Ramos. Pero ngayon meron ng immunity si PBBM, isa sa mga benepisyaryo ng gintong yan. Kaya yun nga, si PBBM ang susi at siya lang ang pwedeng makapagbukas niyan ayon sa mga terms and condition ng mga bangko. Pero ang sigurado diyan ay meron talagang interest yun. At yun yata ang ginagamit ngayon ni PBBM kasi daming mga proyekto niya, mga mega projects. At yung utang natin ay kukunti lang eh. Kaya maraming nagsabi na itinulong na ang Marcos Wealth for Humanity ay dahan-dahan na itinulong sa mga proyekto dito sa Pilipinas. Okay, balik tayo kay Kaalam PH. At kung ito ay ating i-convert sa peso, aabot ito sa 135 quadrillion 955 trillion 596 billion pesos. Hindi pa kasama dyan ang interest ng bawat ginto. Kung ito man ay paghahatian ng 100 million ng mga Pilipino, ang bawat isa ay magkakaroon ng tig 1,235,959,963 pesos. Masasabing sobrang swerte mo kung isa ka sa mayroong napakaraming anak at kung bigla ang ipamigay ito sa bawat Pilipino ay malamang wala nang magtatrabaho. Ang lahat ng stock sa groceries, malls at sports cars ay magkakaubusan dahil lahat ng sambayan ng Pilipino ay kayang bumili ng kahit anumang gusto nila. Wala nang magtatrabaho panigurado at magbubuhay tamad na ang bawat mamamayang Pilipino. Mas maiging gamitin na lang ito sa pagpapatayo ng mga advanced infrastructures, pagpapatayo ng mga sarili nating pabrika at upang magkaroon ng maayos na trabaho ang lahat. At yan din ang libreng medikal, libreng edukasyon, libreng kuryente, murang bilihin at marami pang ibang programa na siguradong matutupad na. Ang mga gold assets bank account ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bansa na ipinakita ni Ginang Imelda Marcos ay totoo lahat.
na bago pa naging presidente si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay hawak niya na ito. At ito na ang kasagutan sa tanong kung bakit ganoon na lamang kung pautangin ng World Bank at International Monetary Fund si dating Pangulong Ferdinand Marcos na kung tutuusin ay presidente siya ng isang maliit na bansa, ang Pilipinas. At hindi lang yan, ang IMF, the International Monetary Fund at World Bank, yan yung tinatawag na global debt facilities. Ibig sabihin, kooperatiba ng buong mundo at ang nag-set up niyan, ang pinaka-founder niyan ay walang iba, ang ating national hero na si Jose Rizal. Sa sa kanyang alias, aka Father Diaz, sometimes ang ginamit niya ay Colonel Severino Santa Romana na pangalan sa bank account. Kaya totoo yung Severino Santa Romana, totoo yan na signatory ng Marcos Gold. Totoo rin yung Father Antonio Diaz. At noong una, hindi rin ako maniniwala na nabubuhay pa si Rizal sa panahon ni FM. Pero totoo pala yun. Noong umidad pa si FM ng 30 mahigit, si Jose Rizal ay nasa 80. At nang nagtagpo itong dalawa ay nasa 90 years old na yata si Jose Rizal. At namatay si Jose Rizal 113 years old. At meron silang agreement dahil attorney nga ni Jose Rizal, si Marcos, meron silang agreement dyan na merong 10 or 20% na hati si FM sa kayamanan ng Vatican na diniposito nila. Napakahaba ng kwento na yan. Kasi si Jose Rizal ay hindi talaga siya binaril sa luneta. Kasi isa siya sa napaka-genius na tao sa mundo. Alangan naman na ipapatay mo yun, di ba? Kaya nag-utos ang hari ng Espanya na huwag niyong barilin si Jose Rizal bagkus kumuha kayo ng kamukha niya na Pilipino. Kaya nga, ito ang basihan kung bakit pinatalikod siya sa pagbaril. Pinatalikod siya ng mga Espanyol kasi hindi siya si Jose Rizal, ang mukha niya ay iba. At nang baril nito, bigla itong humarap. Pero pagharap, patay na kasi binaril at kinuha kaagad, binuhat. So hindi nakikita yung mukha kasi may mga tama. Kaya yan ang isang rason kung bakit pinatalikod si Jose Rizal ng CIA firing squad. Kasi ang itsura ay hindi. Sino ba naman ang papatay sa isang genius? Kaya nga, napakaraming ribulto ni Jose Rizal sa iba't ibang bansa sa mundo, lalo na sa Europa. Kasi nga, hero siya kasi siya yung nagsalba ng ekonomiya. Kasi ang ginto ng Vatican ay, ang signatory ay si Jose Rizal. Sa pangalan na Severino Santa Romana at Father Antonio Diaz. Yan. Noon, hindi ako naniniwala niyan, pero nagtagpo pala talaga itong dalawa. At napakaswerte ng Pilipinas kasi ang dalawang Pilipino na naghawak ng International Monetary Fund ang nag-set up ng International Debt Facility or Global Debt Facility. Yan yung IMF at World Bank. Kahit si Karen Hodes, attorney, di ba, nagsabi na kay Rizal at kay Marcos yan. Kahit yung isa, meron pang isang pangalan diyan, Wolfgang Struck. Yun yung isa sa namamahala sa mga ginto ni Marcos. Okay, napakahabang kwento niyan, pero one thing for sure ay meron talagang ginto. Kung hindi man ganun kadami, pero marami. At number 1 in the world. The richest country in the world, si W. Bush, sinabi ng walang preno-preno na the Philippines is the richest country in the world. Alright, so ito, tapusin na natin ang video courtesy ni Kaalam PH. Ano ang mayroon sa ating dating Pangulo? Simple lang mga kaalam. Dahil hindi ka naman pautangin ng isang bangko kung wala kang deposito sa kanila. Walang bangko ang magbibigay sa iyo ng credit cards
auto loans, house loans, business loans at iba Tama, pang tama. uri ng loans. Sa maikling sabi, hindi ka pautangin kung alam naman nilang wala kang pambayad. Ayan, totoo yan. Ibig sabihin, collateral. Kung wala kang collateral, wala kang deposito sa bangko, paano ka papautangin? Di ba? Kung wala kang trabaho, wala kang sweldo, anong i-collateral mo? Kaya nga, pinautang si Marcos noon ng World Bank. Pero konti lang naman yun, di ba? 20 billion lang yun eh. Pero sa panahon noon, malaki na rin yan. Pero makikita naman natin ang pag-transform ni FM sa buong Pilipinas. Lunita Park, yan sa Manila, di ba? Ruas Boulevard, kay Marcos yan. Mga post office building, yung hospital dyan na malaki. Government hospital yan sa Taft Avenue, di ba? Maraming building diyan pinagawa si Marcos. LRT sa kanya yan. Mga Heart Lung Center, Bangko Sentral ng Pilipinas, Cook Arts Theater, Ruas Boulevard. At tingnan nyo dito sa ating lugar, di ba? Mga national highways sa kanya yan. Mga tulay hanggang sa ngayon ay ginagamit natin kasi matibay. Tatak Marcos eh. Alright, so hanggang dito na lang muna tayo. Ako'y magpapasalamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa bago pa lamang. Subscribe ang ating channel para palagi kang updated. Malaking tulong sa akin at sa mamamayan para sila ay makapanood ng mga video ito. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless the Philippines.